Kaya po kayo nagkakaroon ng gout dahil yung kidney po ninyo na dapat naglalabas ng uric acid ay hindi nagfa-function ng mabuti at hindi niya nailalabas ito. Actually, yung kinakain po natin is accounts only for about 20 to 25% of gout. So, kaunti lang po yun. Kailangan talaga yung kidney natin, maganda yung kanyang function. Now, if you're going to compare yung pong mga red beans, munggo beans, at kung ano-ano pong mga sitaw beans, Baguio beans, kung ikukumpara mo yun, there's about 30 to 40% higher chance na magkaroon ka ng gouty arthritis kapag ang kinain mo ay yung laman loob. So, yung chicharon bulaklak, yung isaw, bopis, dinuguan, mas mataas po yun. Tuwalya, mas mataas ang uric acid content nun. Because uric acid does not start out as uric acid. Maging sa beans, lagayan ng munggo, o maging sa laman loob, it starts out as a purine. Ang purine is a form of protein. At yung protein na yon, dapat ito ay pinaprocess ng kidneys natin at inilalabas as a toxin. Kaya lang, may mga taong mahina na maglabas nito. Kahit maganda yung pag-ihi ninyo, yung kanyang filtration mahina na. So yung naiiwan doon sa kidney is the uric acid crystals na ang gagawin naman ng kidney, imbis na itapon, i-absorb uli. At mapupunta uli sa inyong dugo. And syempre, pag na-circulate ito uli sa inyong dugo, maiiwan ito kung saan masikip yung traffic, which are the joints. And the biggest or the farthest joint sa katawan natin mula puso, syempre yung paa. Yun ang pinakamalayong joint natin eh. At ang kadalasang dinedeposituhan po nito, yung big toe. Doon sa big toe na yon, napakasakit kapag nagkaroon po tayo ng gouty deposits. So yung mga taong yon, ang sinasabi nga nila, sakit daw ito ng mga hari. Nung araw kasi, yung mga hari, sila lang yung allow kumain ng karne. Yung kanilang mga peasant at mga slave, ang kinakain, puro mga dahon-dahon. Kaya mas healthy yung mga slave at peasant kaysa mga hari. So ngayon, dahil common na rin ang karne sa atin at mas mahal na ang gulay, so anyone can develop gout. Yung lagi... So hindi pala lahi yan? Hindi. Oo, kasi siguro lahi ang mahinang kidney. Pero yung pagkakaroon ng gout, hindi. Ngayon, ang palagi ang pagkakaroon ng atake ng gout will deposit slowly doon sa inyong mga joint. Yung madideform ang joint ninyo is called tophi. That's T-O-P-H-I sa interesado po. Yan po yung makikita ninyo mga kaibigan na yung siko nila mas mahaba kaysa sa iba kasi may lawit dun sa siko. Yung kanilang mga paa parang nakalawit yung big toe na yung kanilang sapatos na de-deform na. Ang tawag doon bunion. So, ang mga ito are sources of deposits. Ay, yung osteophytes, yung tumutubo ding extra buto. The same thing. Yung tophi and osteophytes can be the same thing, no? Yung nga lang, tophi is specifically uric acid deposit. Ang osteophytes, deposits of other minerals aside from uric acid. So, masasakit ang mga yon dahil tumutusok yun sa mga nerves natin. So, kaya maganda yung talakayan natin ngayon, Miss Maruno, honestly, dahil ang gamutan po ng mga doktor when it comes to gouty arthritis is first to give pain reliever, gaya ng mga colchicine para matulungan ng pag-excrete ng uric acid. Pero dito po sa atin, ang mapag-uusapan natin, how yung mga gulay bagyo kasi ang pinagagalingan ng Urex eh. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung gulay na yun? Yung mahaba na kinakagat na asparagus. Yun ay mga nakikita yun sa Baguio, di ba? Ang asparagus na yun has a very good cleansing process for our kidneys para yung uric acid na ilalabas natin sa ihi natin. At nasa Urex yun? Nasa Urex yun eh. Talaga? Nasa Urex yun eh. Ang Urex po ay isang food supplement na ipinantutulong po para dun sa may mga gouty arthritis. Yes. It is made up of several vegetables. At ang mga vegetables na to, lahat sila, ang property is to excrete help excrete the uric acid in our kidneys. Okay yan Pero kung may mga tanong po kayo, i-text nyo kami ngayon sa 0906-549-7882 o kaya 0908-136-6060. So ito pala, itong Urex pala, ay may laman na mga vegetables na maaari makapag-eliminate,
makapagpatanggal nitong mga crystals mula sa gouty arthritis. Yes, na dapat kinakain kasi natin pero yung mga gulay na to. Kung kumakain ka na ng mga gulay na yon, pwede ba na isabay mo pa rin ang Urex? Of course. Maganda nga kapag ikaw ay inatake ng mga gouty arthritis, sasabayan mo ng gulay together with taking in of Urex. And for about 2 weeks, kung maaari, lahat po ng karne ay iiwasan ninyo. Kung mapupunan ninyo, most doctors will advise you, ang iiwasan ninyo, mga beans. Pero mali po yun kasi you need more beans to take in equivalent ito pong laman loob. So, ang mas iwasan po ninyo, karne at laman loob. Yan. May kinalaman daw yung pagiging acidic sa pagkakaroon ng gouty arthritis? Well, pwede but indirectly. Siguro naisip nyo kasi yung uric acid is a form of acid. Posible yon. At ang acid ng uric acid nag-precipitate. Siguro ang ibig mong sabihin diyan, yung pagiging acidic mo, dapat in-neutralize mo by taking in alkaline water. And yes, that's true. Pero hindi kailangan alkaline water. Just a lot of fluids. Lalong-lalo na yung mga juices, fruit and vegetable juices. Sabi naman itong isa pa nating tagapakinig, Doc Bien, ang galing nyo talaga mag-explain about uric acid and gout. Yung spinach ba, bawal sa mga may kidney stone? Kung bawal, bakit? Actually, no. Not for me. Ang spinach ay dahon. Ang dahon ay napakaganda sa lahat ng may kidney stones. Ang iniiwasan natin sa may kidney stones are, syempre, salt. Secondly, would be meat. Kasi yung karne ay nagiging part ng stones natin. Siguro kung mag-iiwas kayo, yung mga buto ng mga certain fruits tulad po ng kamatis. Yan. Buto ng okra, siguro yan, pwede pa. Pero lahat ng dahon, maganda po sa inyo. Tinatanong naman ni Sally ng Marikina, yung Bermuda grass ba at carpet grass ay isa o Carabao grass? Kasi nasabi mo, Doc, dati na mabuti sa kidney stones ang Bermuda grass. Nabanggit mo ba yun? Kaya lang, hindi ko po alam, carpet at Carabao grass ang alam ko lang. Si Sally ng Marikina. Maganda yun, Sally, kung aso ka. Aso kumakain yan Ikaw naman, ang kainin mo na lang yung ashitaba. Napakaganda nun. At pagkakain mo ng ashitaba, kahit na yung yung Chinese version, yung gainura, subukan mo na lang itulak ng mga pinakuluang dahon ng sambong, banaba, at saka buhok ng mais. Huwag mo nang paagawan yung aso natin. Kasi aso kumakain yan tsaka mag-Urex ka na lang. Mag-Urex na. Oo, magkano lang ba ang Urex? I can imagine parang ang load mower. Pupunta ka ng Japanese garden. Alam mo yung Japanese garden sa Luneta? Ang tumutubo dyan, Bermuda gas, Baka hulihin ka ng security guard, makita nilang ginakasab-gasab mo yung dahon nila. O kasi golf course. Kinakain mo yung dahon ng golf course. Ang Urex? Ang Urex pwede. Hindi ka babawalan. Hindi. Mura pa. Wala pang 15 pesos ang isa. Ang inom naman ito, umagat hapon lang. At saka 1 linggo, 2 linggo, okay ka na Paano kung wala ka pa namang gouty arthritis, pero mahilig ka sa karne? O kaya pwede na ba? Oo. O kaya mahilig ka nagkakain ng maaalat, yung mga chichirya. Then mag-take ka once a day. Once a day na bilang pang-cleansing of the kidney. So, hindi yan na sinasabing, wala naman sa lahi namin ng may gouty arthritis. Hindi. Lakas-lakas ko pa. Wala man ako nararamdaman sa mga daliri ko. Kapag may senyales ka ng anumang kahinaan ng kidney, maganda ang Urex. Halimbawa, stone, urinary tract infection, o kaya may mga discharge ka. Yung bumubula ang ihi. Bumubula ihi mo. Yung mga ganun ba? O ang ihi mo sobrang dilaw na mapanghi masyado. O kaya yung ihi mo sobrang puti na kulay tubig na. Na instead na ilabas mo yung lason, naiiwan yung lason, ang lalabas mo tubig lamang. So those are the things. O kaya kung diabetiko ka, na may chance ka talaga magka-kidney problem, Urex is very good for you. Huwag mo antay magka-arthritis ka. Anyway, ito naman, magkano po ba ang isang Urex? I have no exact amount in mind, pero ang alam ko po, between 12.50 to 13 or 14 pesos. At yan po ay available sa Mercury, Watsons, Southstar at lahat ng drugstores nationwide. Magtanong po kayo. Mas mabuti pa magtanong kayo ng eksaktong presyo sa 0920-982-8888. Si Jem ang sasagot niyan, 0920-982-8888. At abangan nila next week, magiging panauhin ni Miss Maru, si Doc Gary, yes. At ang tatalakayin po nila ay mga problema tungkol sa katandaan. At isa yan. Ang gouty arthritis. Kaya yung mga babaeng pinagtampuhan na
ng buwan ng dalaw. Ah. Yan. Iba yung acid reflux Okay. doon sa uric acid. Oh, totally. Tinatanong nitong si 5505. Yung acid reflux, nandun sa iyong tiyan. Mm-mm. Ikaw ay naduduwal-duwal at mahapdi ang sikmura. Yung uric acid, naroon sa iyong balakang. At Mm-mm. iba yan. Masakit ang iyong kasukasuan. Mm-mm. At yun, ang Urex po ay mabisa at pantulong. Ito po ay pantulong lamang para po dun sa may gouty arthritis. May iba pang mga gamot na binibigay sa may gouty arthritis. Mayroon. Ang binibigay ng mga doktor doon ay colchicine. Mm-mm. Pag may acute attack ng gout. Kapag mayroon naman silang gustong tunawin, they give allopurinol or probenecid. And sometimes they give mefenamic acid at iba pang pain relievers. But again, those are synthetic medicines. Mm-mm. Samantalang ang Urex ay all natural. Pwede ba akong bumili per capsule lang ng Urex sa Pwede po. Mercury? Si Opo. Mrs. LV Orozco. Ma'am Paano raw LV, pag-inom? tingi-tingi. Kato ka lang dun sa pharmacy. Pabili ng Urex. Siguraduhin mo Urex. Kasi minsan ang nababanggit ninyo may letter D sa umpisa. Mm-mm. Condom yun eh. Urex, U-R-E-X. U-R-E-X. Wag po yung may D sa dulo. Kasi condom yun. 0920-982-8888 ang number po ng Geriatrica at nagdi-distribute po ng